Kasi palubog na. Everything is going downhill. Dadagdagan mo pa ang tax na binabayad ng mga karaniwang tao. Habang ang mga may-ari ng mga minahan na iba ay kamag-anak mo at ay iyong mga financial contributors ay hindi mo ginagalaw ang kanilang kapiranggot na tax sa mining. Dapat sagutin din yan ni Speaker na pinsan mo, Mr. President, kung bakit ang taxes sa mining ay hindi gumagalaw. Siya ba ay may mga interest sa mining? Umapela si Senator Alan Peter Cayetano na bigyan din ng Kongreso ng kaparehong atensyon tulad sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ang mga malalaking problema sa bansa. Iginiti Cayetano na habang nagpapatuloy ang investigasyon sa mga isyong pampolitikal tulad sa Vice Presidente ay dapat mabigyan din ng pantay na atensyon ng mga umiiral na isyu sa bansa tulad ng katiwalian, mabagal na paglago ng ekonomiya, pagbaha at lumalaking utang ng bansa. Dapat ay maimbestigahan din ang mga nasabing isyu na siyang problemang ramdam ng mga Pilipino. Una ni Cayetano, hanggang ngayon kasi ay hindi makawala ang Kongreso sa isyu ng impeachment gayong ang daming mga mas importanteng usapin na nararapat na mabigyan din ng pansin ng mga mambabatas. Nilinaw naman ng senador na nararapat namang singilin ng accountability ang mga tiwali sa pamahalaan pero dapat ito ay gawin sa tamang panahon at sa tamang proseso. Ayan na nga ho mga kapatid, nilinaw na ho. Nilinaw na ni Senator Peter Alan Cayetano na hindi lang dapat tayo mag-focus sa issue ni BP Sara. Diba? Ayan naman ho. Basahin naman po natin. We in this room are all for accountability, but tama yung sinabi ng Supreme Court na dapat ay sa tamang panahon at tamang proseso. Mantakin po ninyo yun, sinabi nga rin din dito ni Senator Alan Peter Cayetano. Mga kadit, basahin ho natin para malinaw nung ka. Sana kung ano ang naging discussion since February 5, 2024, dito na nakatuon kay Vice President Sara Duterte, sana kung sino ang guilty sa mga pagbaha. Ayan nililinaw ho nyo. Ganoon din tayo. Sana po kung ano ang cause ng pagkakabansa ng ng bansa o state stunting corruption, ganoon din ang araw-araw na talagang wag na nating tantanan. Diba? Tama po yan mga ka-update. Porkit binabanatan nila si BP Sara, dapat itong mga bumabanat na to nagtatrabaho rin. Bigyan ho rin din natin ng accountability. Ituro natin. Ilahad natin kung sino ang mga korap dyan sa Senado. Hindi yun si BP Sara, lagi ho nilang binabanatan. Uulit-ulitin pabubal natin mga ka-update. Kung ayaw nating maging presidente si Vice President Sara Duterte, talunin nyo na lang sa 2028. Diba? Hindi yung nakatuon sila, etong sila Hontiveros, sila Laila de Lima, yung mga pangilinan, mga kabdit, nakatuon sila sa issue ni BP Sara, ba't hindi ho tayo magtulong-tulong, palaguin natin ang ating bansa, talunin ang korupsyon, diba? Ikulong yung mga korap na opisyal. Yan po ang nararapat. Hindi yung paulit-ulit silang binabanatan ng Supreme Court na impeachable ang mga ito. Pero ang pagtatrabaho, dapat yan ang unahin natin. Unahin ang totoong issue ng bansa. Hindi yung babanatan nyo na naman si BP Sara kung saan nga mga update, naglabas na naman etong kamera. Alam nyo po ba yung nilabas nila? Next year, i-impeach na naman daw ho si BP Sara. Maglalabas na naman daw sila ng complaint laban sa kanya. Kaya mga update, pakinggan ho natin. Ito naging pahayag ni Atty. Topacio patungkol dito. Duterte. Opo. Oo. Dave Meer, Hi. buona giornata, Atty. Topacio. Buongiorno. Shelley Marcoleto versus Soto, versus Soto, Law School versus School Bukol. Lloyd Dabuet, Grabe, Blessed no? Day daw, Duterte Pinay Loyal 28. At yung iba po, hindi na natin na siguro mababasa. Pasensya na. Oo, pasensya na po. Kaya itong kasi musikerong Panday, di na natin babasahin ang pangalan, di na natin wag na. babanggitin yan. Sige po. Grabe. Si Marites Canque, di na Wag rin natin
mababanggit yan. Pasensya na po kasi wala na pong oras eh. Si Nene, hindi na natin mababanggit. Si Boy Veronica Marcelino. Lim. Oo, wag na natin banggitin Wag na yan. po. Si Arthur Rule, hindi na natin mababanggit. Wala na po kasing oras. Pasensya yes, na po. yes. Gina Lynn Opo. Isaac, si Cheryl Basto, pasensya na po. Ayan. Hindi na po namin Captain kayo. Durana. Yan, Oh, game. pati si Michael Guy, Huwag si na. Rolly Mende Tomas, hindi Opo. na natin mababanggit. Opo, Ha? wag Si na. Ryan Ang, Hi. si Cathy Palamos, si Attorney Roma Valdez, si Attorney Rui Rondain, hindi na natin mababanggit yan. Pati si Alex Cruz, si Willie Keng, William Gatchalian, Andrew Tan, Attorney Louie Anas- Jerry Manalili. Ay, wag na natin banggitin yan. Wala na po oras eh. Oo, ha? Mga batang Oo, Valenzuela. pasensya na po kayo at hindi na namin po kayo nabanggit. Babanggitin. Ngayon, balikan naman po natin. Nariyan na ba sa linya? Si... Ayan, Attorney Nakabalik na ba? Batas Mauricio, pakilang po. Si Attorney Batas, ibalik daw muna Oo, uli. ibalik ang swerte. Si Ayan. Gloria Calayon. Oo. Hindi na natin mababanggit Please din yan. lang. Oo, Ayan, wala maganda. na, wala na. Hindi na natin mababanggit yan. Opo. Ayan. Alam mo, naalala ko kay Attorney Batas eh. Oo. Yung pag pumupunta ako sa kanila, ang daming mga libro talagang, kompleto talaga sa Baka library na puntahan mo. Hindi po. Bahay nila okay. Buti yun. maliwanag. Bahay Oo, nila eh. yun. Ay, At napaka-swerte ko. Kasi nakilala ko nga si Judge. Si Judge ang nagiging ko eh. maganda si Judge, ha? Yes, maganda hanggang ngayon. Oo naman. Hindi nawawala ang ganda. A thing of beauty is a joy forever, sabi Yes. nga ni Keats, di ba? Parang anyway, ikaw, Attorney. Oo. Yung wife mo maganda. Anyway, eto, speaking of hindi mababanggit, hindi pa rin binabanggit ni Ayan. Pangulong Marcos kung sino-sino yung sinasabi niya sa flood scam. Bakit ganon? Sabi niya kasi, eto sabi ng Pangulo. Oh. Sabi ni komedyanteng Claire Castro, hindi pa niya daw pwedeng banggitin ang pangalan nung sinasabi niyang involved sa flood scam kasi Okay. kailangan pang makompleto at ma-verify Okay. ang mga impormasyon. Yes, yes, Bakit? Yung si Atong Ang binanggit nyo na hindi pa verified. Bakit si Tevez binanggit nyo na hindi pa Unfair. verified? Lahat ng hindi verified binabanggit ni Binabanggit Boying niya. Rimulya. Ayaw niya. Pero pag flood scam, dahil tatamaan yung mga maaaring mga kaalyado nyo, ayaw nyo banggitin. Yun lang. Yun lang. Double standard. Kaipokrituhan yan. Anyway, para hindi uminit ang ulo natin, ay nagbabalik sa linya si Attorney Batas Mauricio. Practicing lawyer. Hi! Attorney. Opo, magandang umaga pong muli, Attorney Ferdy at saka Binibining Juve. Yes, sir. Opo. Yes, ma'am. Oo, at Panyero, etong kaguluhan, I'm not going to ask you to comment either for or against dito sa current controversy dito sa impeachment na binasura ng Korte Suprema. Ang itatanong ko lang po sa inyo, ang aking hihilingin, ano bang payo nyo sa mga kabaro natin sa legal profession pagdating sa pagkokomento tungkol sa issue na ito? Yan. Either for or against. Maraming salamat po. Sa katotohanan, Attorney Ferdy at mga kababayan, Miss Juby, Opo. ito pong kasong ito ay nakabimbin pa hanggang sa kasalukuyan, bagamat idineklara na ng Korte Suprema na ito ay immediately executory. Batay sa pasya mismo ng Korte Suprema, agarang pagpapatupad ang ginagawa dyan. At, karapatan po ng sinumang partido na mag-sumite pa rin ng motion for reconsideration. At dahil dyan, itinuturing na ang kasong yan nakabimbin pa din. At dahil nakabimbin pa din, marapat po sa lahat, mapa-abogado, mga dating Supreme Court Justices, mapa-ordinaryong mamamayan, igalang po muna natin ang proseso. Yun. At, hawakan muna natin Let's go. ang ating mga dila. Opo, wag muna tayo magsasalita ng maanghang kasi nga naman, lilitaw hindi pa tapos ang laban. O di ba? Huwag ka muna magbabanggit, magsasalita ng kung ano-ano patungkol dyan sa Supreme Court kung ayaw nyo mapahiya. Totoo naman ho ang sinabi nga niyan na hindi mo kailangan magbinbin o kung magputak-putak dyan, lalo na Supreme Court dyan. Di ba? Inintindi na nga ho itong reconsideration nila sa impeachment ni BP Sara. Pero kulang pa ba ang naging boto? Kulang pa ba? Hindi pa ba ho sapat yun? 19 na senador tutol sa pagpapa-impeach kay BP Sara. 5 lang kayo dyan. Di ba? Kulang pa ba yun? Tapos ngayong 2026 balak nyo namang banatan si BP Sara, etong kamera. Sino na naman ba yan? Si Romualdez na naman.
balak na naman ho niyang banatan si BP Sara sa pagpapa-impeach. Naglabas po kasi sila ngayon na yun nga po, gusto na naman nilang i-impeach si BP Sara o mag-complain sa 2026. Ayan mga bagay. Tuloy lang ho natin. Yun, medyo kailangan po nating igalang ang proseso. Kung ayaw nating igalang ang Korte Suprema o ang Senado, igalang natin ang proseso at pabayaan matapos ang proseso tsaka tayo magkomentaryo. Attorney Topacio. Yan, napakagandang Okay, payo. maraming salamat po. At dahil dyan, ang kompanyero Mel, huwag kang bibitaw sa linya. Magbe-very short break lang po tayo at babalikan po namin kayo kung inyong mamarapatin. Yes, sir. Yan. At dahil po dyan, magbe-break po lamang ang Yes, Yo Tomasio, ngunit babalik din po kami sa lalong madaling Kapatid na po pwedeng sumama sa bar examinee. Pero hindi para natin magbigay po papapasukin ng sa moral exam support. room yung mga kamag-anak, ano? Bawal. Doon po sa labas. Attorney. Hindi sa labas, loob, ayun. Sa labas lang, Oo. sa labas, okay. Yun. Doon man lang. Naalala ko po yung anak namin ni Judge Angelina Mauricio nung siya Opo. nagbabar noong 2015. Abogado na rin po Opo, ba? opo, anak niya. Opo, nasa OSG na po siya. Ayan. Tawa ng Diyos, State Solicitor. Mm. Opo. At ang amin pong gawain noon, abay, hanggang doon sa gate, doon sa may Espanya kami noon, sa UST siya nag-take. Abay, kasama po kami. At syempre, kumakaway-kaway din po kami. Yung may kasamang Pampalakas panalangin. ng loob, Ayan. yan. Naman. Opo, Support yan, support. opo. Suporta. Okay, Importante yun. Ako Opo. naman kami, MLQ naman ako, Ah, yes. MLQU. Ayos Nandun yun, din yung tatay ko sa labas. Oo, kumakaway din. binaha pa Opo. nga kami. Yung last day, biglang umulan. Ang bilis palang bumaharon Hirap sa yun. MLQU. Oo, Manila yun eh. Lumusong ako. Oo. Kaya, ang tatay ko nandun sa labas, syempre, Opo, malayo. opo, opo. Lumusong ako papuntang sasakyan. Ang nangyari, pumunta ako sa Harrison Plaza, bumili ako ng espadrille kasi basang-basa yung Basa- pantalong ko, sapatos eh. Opo, Bumili ako opo. ng espadrille at saka jogging pants. Yun ang pinakamura eh, jogging pants eh. Opo. Para hindi basa yung pantalon ko at sapatos nagpalit ka ko. na lang. Ako pumunta ako sa Sheraton Hotel, yung Century Wow. Hotel ngayon. Opo. Hindi ako kumain doon. Naghugas Bis lang lang. ako ng paa dun sa kuwan. Baka leptospirosis eh. leptospirosis, tama. Naghugas ako ng paa bagong suot yung bagong sapatos, syempre, Ayun, at saka yung good. bagong pantalon. That's a good idea. Napakahalay, may Opo. pumasok pang janitor, labas ang puwet ko ron. Grabe. Alam po ninyo, Attorney Topacio, we share one common denominator. Ano po yun? Dito po sa exam ninyo. Pareho pala tayong MLQ ang Oh, bar examination good. plate natin. Yes, oo. Oo. Yeah. Mabigat yung Oo. MLQ, ha? Yes, congratulations. Kasi Opo. yung mga ventilador doon, luma na. Ah. Yung isang examination room ko, yung third Sunday, Ah. akala mo, Opo. lagi may lalanding na helicopter sa sa tuktok mo. Ang Ikaw ingay ng talaga. ventilador, ang hirap mag-concentrate. Okay, okay. At saka Oo ito nga ang, po. alam mo, Panyero, napakaswerte ng mga kukuha ng bar ngayon. Unang-una lahat ng kwarto, Opo. aircon. Pangalawa, Social. Pangalawa, hindi na sila magsusulat. Computer ang ginagamit. Social. Iyon ang Oo. matindi. Yun ang nasa rules of court yun, yung noiseless typewriter. Ngayon, laptop ang ginagamit na connected sa isang server. Ayun. Walang internet, syempre, baka Opo. mandaya ka eh, di ba? Opo. At ang pinaka-importante dyan, na naranasan natin na hindi nila mararanasan, Panyero, yung umihi dun sa lata, dun sa likod ng kwarto. Hindi, walang biro. Baka nagugulat yung ating Opo. panauhin. Okay. Kasi doon, bawal lumabas ng kwarto. Siyempre, baka nga naman Oh. tumingin ka sa libro eh. May lata sa likod. Paglalaki. Lata na yung lata Ano ng talaga? assorted biscuits. Kahit sa babae, ganda. Hindi, Opo. yung babae iba. Ay, ba? Pupunta ka sa likod, doon ka iihi. Ah, yes. Napakahalay. Hindi, okay lang. Wala man tao. Hindi, anong walang tao yun? Iba nag-exam. Nakatago yun. Hindi syempre. nakatago! Nasa sulok lang! Ay, ganon? Walang takip! Buti pang walang privacy! Bago pang Talaga? ikaw ang unang-unang umihi, Ah. syempre lata yun, Opo. ang lakas nakakahiya. Ay, Ang lakas ng... grabe. Inay ko po, kaya hiya. Napaka-sensitive mo talaga. Oo, bago makikita ng ibang examiner, halay natin. Grabe ka. Nakakawala ng dignidad. At least Okay. ngayon, may CR sila. Opo, opo. Oh, yung mga babae, sa CR talaga, Yeah. sinasamahan. Opo, opo. Oo, baka may Ayun. tingnan eh. Oo. So talagang Okay. napaka-swerte ng mga bar examinees Opo. ngayon. Bago 3 araw na Opo. lang, hindi sila tensyonado ng buong buwan, di katulad Galing, natin. ano? Oo.
Tama po. Anyway, Attorney Mel, any last words sa programang ito para sa ating mga kababayan? Maraming salamat po, Attorney Ferdito Pasio, Binibining Juby Guzman, at sa pamunuan ng DWIC. Karangala ko pong mapabilang at makasama kahit ilang oras lamang dito po sa inyong palatuntunan at kami po ay nakalaang maging katuwang ninyo sa paglilingkod sa sambayan ng Light, Pilipino. yung grupo nyo, yung Light. Opo. Ano pong ibig sabihin ulit ng Opo, Light, Light. Attorney Mel? Opo, lawyers instructed on godliness, humility, and truth. Kailangan natin ng mga abogadong makadiyos, mapagpakumbaba at makatotohanan. Yan. Maraming salamat po. Maraming Attorney Ferdy. salamat. Thank you Binibining so Juby. much. Yes po, yan Yes. po si Attorney Mel Batas Mauricio. Isa sa aking mga modelo nung ako'y una pa lang nagpa-practice ng batas. Thank you very much, Attorney Mel Batas Mauricio. Yan. At further pampalamig ng ulo, ay may isa tayong magandang dilag na naman. Oo. Kung kahapon ay narito si Sylvie, Apo. ngayon walang Sylvie. Ano naman? Walang silbi. Iba naman ang ating manuhin. Pero siya ay maganda rin. Opo, at syempre. talentado. Yan. Hindi katulad ng iba sa Kongreso, tarantado. Ito ay talentado. Grabe si Atty. At kamukha ni Kay Dacer. Sino nakakilala kay Ayan. Kay Dacer? Okay. Walang iba Alright, kundi si Miguel. ikaw na magpakilala. Yes. Ang singer, composer, let's welcome Miss Shaira Sumakot. Yahoo! Hi, Shaira. Bati ka muna, dear. Sa inyong lahat. Ito yung camera mo. Good afternoon. Hello po. Ako po si Shaira Oh, di ba Sumakot. kamukha ni Kay Dacer? Oh, diba? Ayan, I'm so happy and I'm so very honored to be here today. Thank you po. Pinarusakan ni attorney kasi late ka kahapon. Oh, at saka siya ay gumagawa ng kanyang sariling mga Yes, awit. Kompositor sarili din niya. siya, parang ako. Opo. Eh di, pakinggan na natin, attorney. Sige, para Okay. mas... Attorney Guanzon po, ang inyong lingkod. Nakakabahala lang itong mga balita. Ang nasa balita po ay nag-file na o magfa-file ng murder complaint ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Magfa-file po sila ng complaint for murder sa kay Mr. Charlie Atong Ang at ang kanyang mga kasamahan ng mga investors. Ibig sabihin po niyan ay pati po si Miss Gretchen Barreto ay kasama dyan at iba pa nilang mga negosyante na investors dyan sa negosyo nila sa online sabong. At ang kanilang witness ay si Don Patidongan. Nakita ko naman po sa pahayag ni spokesperson Colonel Fajardo na yung kapatid ni Don Patidongan Attorney Rowena ay Guanzon talaga po. pong pinahuli sa Cambodia dahil siya ay convicted. I think the case is for robbery. So, hindi po tama na ang sinasabi ni Don Patidongan na talaga pong pinauwian or umuwi yan para tumistigo. Well, whatever is the case, ang sa akin natawag yung pansin ko dun sa pahayag ni Secretary Remulla na talaga pong tututukan nila itong kaso ng criminal syndicate. He used the words criminal syndicate. Now, wait a minute. Hindi pa nga ho ninyo na preliminary investigation? Wala pa ngang, hindi ko alam kung na-receive na yung complaint na yan ng mga respondents na si Mr. Atong Ang at yung iba pa. Naglabas na ng salita ang ating Secretary of Justice na criminal syndicate sila. That's really unfair and unjust. The Secretary of Justice should be above politics. He should be fair and must observe
due process and fairness at all times. Kasi po, siya talaga yung maglalagda ng final dyan sa resolusyon ng mga piskal. Kaya nakakatakot po kung ganito lagi ang maririnig natin sa ating Secretary of Justice ay mga pahayag na parang hindi pa nga po nakasimula ang kaso ay guilty na itong mga respondents na ito. Nangyari na rin ito noon, I think sa kay Tevez na case. Pero ito, tingnan nyo namang mabuti. Aralin nun ninyong mabuti bago po kayo maghusga. Kasi po, Department of Justice kayo. Kayo dapat ang nasasandalan ng tao para makamit nila ang hustisya. Hindi lamang yung pagpa-find guilty ng kung sino dyan isasakdal nyo, o hindi. Fairness din ang dapat ang standard ninyo sa mga akusado at due process lagi. Hindi po ba? Yung anak nga niya nahabla ng drugs siya ang Secretary of Justice. Wala akong sinabi dun Hindi ako nag-comment dun. Kasi syempre masakit din yun kay Secretary of Justice, si Secretary Remulla. Anak niya yun di ba? Pero ang mga tao nag-expect din po doon ng fairness niya, impartiality niya. Dito po, sa kasong murder na isasampa nila o sinampa nila kay Mr. Charlie Atong Ang at mga kasama niyang investors. Ayan na nga ho, di ba? Ang matinding issue dyan, agad guilty. Tama ho ba yun? Wala pa naman talagang sapat na ebidensya. Sinabi na nga ng DOJ dyan. May mga buto, pero saan ba? Mga hayop. Nakita na ba ng totoong buto ng mga sabungan? Kasi magpakin nyo, agad ginawa silang guilty. Itong anak mo, Bonjing Remulla. Tanong lang, nahuli yan. Nahuli yan mga kabdi. Ang nangyari, nakalaya rin. Yung humuli, ang nangyari, sinibak sa pwesto. Ganun ho. Ganun po ang pagkakaiba ng kapangyarihan. Diba? Pantakin mo yun, guilty agad. Etong sila Mr. Atong, sila Gretchen, samantalang itong anak ni Bonjing Remulla, nagmamaangan pa. Nakalaya ang anak niya. Hindi guilty, pero yung humuli, guilty. Ganyan po ang pagkakaiba pag nakaluklok ka dyan sa kataas-taasang pwesto. Di ba? Nakakahiya ho yan. Hindi po para sa lahat ang batas. Para lang sa may mga kapangyarihan. Di ba? Attorney Rowena Guanzon, na niya ay dapat tinawag nating desperate state of the nation. Kasi desperate na talaga siya na makuha niya uli ang magandang loob natin. Lalo na yung mga taong bumoto sa kanya. At ang mga taong hindi man bumoto sa kanya, pero tayo umaasa na sana po ay gampanan niya ng mabuti ang kanyang mga katungkulan, lalo na i-stop niya yung corruption. Pero nung unang SONA niya 3 years ago ay fresh na fresh pa siya. At hopeful naman po tayong lahat kahit tayong mga hindi bumoto sa kanya. We wished him success, lalo na ako. Kasi nga sabi ko, baybayan ko rin po ito. Kung kayo na po nanalo dyan, edi pag galingan nyo. Para kami naman po ay maging proud na Pilipino kami. At ang mga pobre ay makaahon man lamang sa termino nyo, Mr. President, na 6 years. Ngayon sa midterm, 3 years, ano na ito? Desperate ka na. Kasi palubog na. Everything is going downhill.
dadagdagan mo pa ang tax na binabayad ng mga karaniwang tao. Habang ang mga may-ari ng mga minahan na iba ay kamag-anak mo at ay iyong mga financial contributors ay hindi mo ginagalaw ang kanilang kapiranggot na tax sa mining. Dapat sagutin din yan ni Speaker na pinsan mo, Mr. President, kung bakit ang taxes sa mining ay hindi gumagalaw. Siya ba ay may mga interest sa mining? Yan din ba ang dahilan kung bakit ang Maharlika Fund natin ay napunta na naman sa isang investment kuno sa mining? Mining lang kayo ng mining dyan. Kayo lang naman nagmamine eh. Ang magkaraniwang tao na manggagawa, ng mga nanay na, pinagkakasya na lang po. O ano ang laman lang ng kanilang bulsa sa araw na yan, pinagkakasya na lang sa 3 beses makakain man lang sa isang araw ang lahat ng miyembro ng pamilya. Pero ano ang pinaka bongga talagang statement ni BBM, yung akala niya palakpakan natin siya nung sinabi niyang mahiya naman kayo, alam naman ng taong bayan, mga kawatan kayo, mahiya naman kayo. Ba't naman ho kami papalakpak sa kanya? Napakalapit ho sa kanya. Nang dapat niyang sabihan na mga walang hiya kayo. Tigilan nyo lang, kundi puputulin nyo yung mga daliri nyo. Napakalapit po sa kanya. Ano sabi ni Professor Winnie Monsod? Abay, wala siya nakikita ang mga pagbabagong maganda dahil ang mga nakapaligid sa presidente ay mahiya naman kayo, President BBM. Hanggang ngayon, di nyo pa binabayaran ang 203 billion ng estate taxes ng namatay niyong ama. Na natalo na kayo sa kaso, hindi nyo pa rin binabayaran. Bay, kung sana binayaran nyo yan, nakaahon man lang tayo ng konti. Hindi po ba? Mahiya naman kayo na ang budget ay hinayaan ninyo na i-chop-chop ng pinsan nyo na ginawa nyo pa rin speaker ngayon. Mahiya naman po kayo. Kayo po talaga ang dapat mahiya sa mga Pilipino, sa mga karaniwang taong halos hindi na makakain. Halos maglalakad na lang po dahil wala ng pamasahe.